December 28, 2023. Nung huli akong sumampa ng barko sa Saigon, Vietnam. And since then, sobrang dami at bilis ng pangyayari sa buhay. Nasa sobrang bilis, ay di ko na malayang andito na pala ako sa Pinas. So you're probably wondering, Who the fuck is that guy? Well, isa lang naman ako sa dami-daming tao na nagdesisyon na makipagsapalaran dito sa barko. Hi! Ako nga pala si Nick Escasio at ito yung kwento ng unexpected adventure with a twist of surprise that led us to this epic story. Kaya come on, vamonos as we take a little throwback down memory lane. At boy, magsisimula yung kwento ko. Not today, last week, or even the past 9 months. Kundi 45 days bago ako sumampa noong December 28, 2023. And here's how it went all down. Nagsisimula yung araw ko, usually alas 7 ng umaga. And this is the time I usually do my morning routine gaya ng mag-stretching, bumangon, mag-toothbrush, mag-almusal, mag-scroll sa social media, and then sleep. Yep, this was me approximately 1 year ago. At after 1 hour of extra sleep, I usually and consistently hit the gym. And this is the time I genuinely enjoy being alone with my thoughts and just work out. Kala nyo tamad ako ha? Let it drop. Let it drop. After ko mag-workout is I usually do deep work. Ito yung mga oras na nagpo-focus ako sa sideline ko, which is finding clients to work with me and my digital marketing agency. At pagkatapos ng ilang oras na deep work, ay biglang may notification yung phone ko na nung binasa ko ay nagbago yung mundo ko completely. Ladies and gents, this was the moment I realized that, holy sh**, I'm going to be a father. Suga. So with that, nag-decide muna ako i-pause yung pag-pursue ko as a freelance video editor at digital marketing para sumampa ng barko since kailangan ko talaga ng ipon at preparasyon para kay baby. So yun na nga, all my bags were packed and I'm ready to go because I need to do this contract for my little clone. And unlike my other contracts before, di naging madali ang pag-alis ko na to kasi I really wanted to be with my girlfriend sa pregnancy journey niya para naman maalagaan ko siya at the same time makontinue ko ang pagpatakbo ng creative agency ko. But at the end of the day, we both know na kailangan ko talaga bumalik sa barko para makapag-prepare para kay baby. To make the story short, nakaalis na kami ng mga kasama ko papunta sa Saigon, Vietnam. And after 2 hours of travel time galing sa Saigon to Phu My, Vietnam, ay nakasampa na din kami sa barko. At boy, napalaban kagad ako kasi as per company SMS, sumapul sa pagsampa namin ang pag-test at launching ng lifeboat at rescue boat sa first day ko sa barko. At yun na nga, dito na nag-kick in ang realization na kayod marino.
At para masummarize ko yung kwento, di ko napahabain yung storya. Kasi nga, dito sa barko, trabaho is life. At yung routine namin dito ay magtrabaho, magpahinga at mag-relax, magtrabaho, magsingalong at mag-enjoy, magtrabaho, mag-basketball at mag-exercise, magtrabaho, mag-shore leave, magtrabaho ulit, and then sleep. Kaya dito sa barko, meron man kaming konting oras magsaya, mas nakatali yung oras at panahon namin sa trabaho. Kaya nga sabi nila, seaman na niloloko ngayon. Charis! Dito din sa barko, simple lang yung buhay. Minsan masaya dahil sa magandang balita sa Pinas, minsan din malungkot. Pero kahit ganun, kailangan mo lang talaga ipanalangin lahat sa Panginoon at magtiwala na magiging okay din ang lahat. Kasi fast forward to the present day, nakauwi na ako sa wakas. At unlike sa morning routine ko, 45 days before ako sumampa noong December 28, 2023, mas naging colorful yung buhay ko every morning dahil sa napakagit kong anak. At dun, nagtatapos yung kwento natin ngayon. Or so I thought. Hello, Sir Escasio. Yes po ma'am. Available ka na po ba sumampa? Yes po ma'am, pwede na po ma'am. Sige po, sir. Report ka na po bukas sa office, pa-medical na tayo. Matanong ko po ma'am, kailan yung alis ma'am? Sa January po yung alis niyo, sir.